Hello guys! So tatalakayin natin ngayon ay about sa second PMS natin. So yung second PMS natin, ang nabayaran ko lang ay 1,725. So dapat dito 1,600 lang to kasi nga meron tayong fuse, pumutok yung fuse natin. So dahil sa sobrang init, yun nga nangyari, kasi gumamit tayo ng electric fan. Kasi ang problema kasi guys, pagka sobrang init tapos naka number 2, number 3 or sagad yung aircon nyo, mararamdaman nyo yung konsumo ng ano. So ang ginagawa ko, lalo pag ako lang mag-isa, electric fan ako, tapos aircon number 1 lang, hanggang number 1 lang. Nung pag nag number 2 ako ng aircon, pag malamig na, binabalik ko na sa number 1 yan hanggat maaari. Usually tanghali lang naman nangyari yun kasi bago naman yung unit natin, malamig naman yung aircon niya. Pero pag alas 12 talaga hanggang alauna, alas 2, hindi kinakaya, so kailangan may fan. Pag ako lang mag-isa, so number 1 lang. Pero pagka may pasahero tayo, number 2 na talaga. Pero ramdam mo na talaga kasi bumigat na rin at the same time. Yun nga, nag number 2, tumaas yung konsumo. So kahit naman ako lang mag-isa, pag ni number 2 ko, ramdam ko talaga sa malayo yung biyahe. Ramdam ko na ang lakas kumain sa gasolina. Iba siya. So kaya pala pagpaahon, maganda magpatay ka na nga ng aircon, tsaka malamig naman yung lugar. Basta wala masyadong usok o alikabok, okay yung buksan. Kasi kung pagka malikabok naman, nagbukas ka kahit malamig, papasok naman sa filter ng aircon mo, maglolo ko naman yung aircon mo nang mas maaga. So ang pinatanggal ko kasi dito sa ating daming patutsada pinatanggal ko dito ay yung unang-una, last time ang pinatanggal ko isa lang, antibacterial 955, which is nauso to nung yung pandemic. Pina-antibacterial yung mga upuan, lalo pagka pang grab. Yung kotse natin hindi naman to pang grab, personal use lang. 5,000 PMS nga pala to, 5,000 kilometers PMS. Nung pa-PMS ako, 3,333 pa lang yung tinakbo. Pero yun nga pala, kwento ko sa inyo, umabot siya ng noong unang 3 months kasi 1,000 ako nagpa-PMS, 900 plus naman rin nagpa-PMS ako. Nung first 1,000 niya, 900 plus pa lang. Nung 3 months na, sabi, babalik doon ng 3 months, 2,000 pa lang yung PMS ko. Kaka 2,000 lang. Sabi, masyado pa nga daw maaga. So, umabot na ako. Hanggang sa umabot na kami, maximum 6 months na talaga. 3,333 yung tinakbo. So, kahit na hindi pa siya umabot ng 5,000 or dumapit sa 5,000 or 4,000, kailangan na talaga siyang PMS kasi nga more than 6 months na. Alam niyo naman, pag more than 6 months na, marami nang mangyayari niya kahit sa 3 months nga. Pero yun nga lang kasi, acceptable pa siya mag-extend dahil hindi pa naman siya umabot sa malapit or almost dun sa target na 5,000. So next 10,000 kilometers na, I don't know what will happen kasi may mga papalitan sa 10,000 kilometers sa ating booklet. Pero more or less di yun masusunod kasi more or less di ako aabot ng 10,000. Kahit nga plus 5,000 na 8,000, more or less pwedeng umabot. Pero kikwento ko na lang sa inyo kung anong update. Pero ang pinaka gusto ko ikwento rito ay from 4,000 plus na original price ng second PMS, which is pareho naman ng first PMS, napababa natin ng 1,725 kasama na yung fuse na pinalitan doon na na-repair dahil sumabog yung fuse ko. So ito ang pinatanggal ko guys kung bakit nakamura tayo. So yung number 1 nga, yung antibacterial, 995 yun. Tapos pangalawa, metal treatment daw. Sabi ko, saan ba ito metal treatment? Pinapahid ba sa labas ng makina? Sa body ng makina? Sa loob daw, sinahalo, binubuhos. Sabi ko, bago lang tumakin ako nabasa ko nga rin sa mga hindi na to kailangan. Tapos meron pang isa, 1,140 pala yung metal treatment na yan na nasave natin Tapos fuel treatment 330, sinasama rin to sa parang baga sa yung sa motor nakagamit ako nito pambanto, pero pampaganda rin ng performance, pampatipid naman kumain ng Pero ngayon inoobserbahan ko siya, kung tumipid man parang konti lang diferensya mula nung na-change oil nung May 24. So yung 330, anyways, 330 na siya. So kung malaking diferensya sa tipid, pero parang sa akin wala Pero kung maisip ko na medyo malaki siya, pwede ko pa ipadagdag sa sunod dahil 330 na naman siya. So more or less 2,000 plus yung natanggal mula sa 4,000 plus na original na price niya dapat. Kaya 1,725 lang. Nakita ko yung charge ng fuse na pinalit, which is 100 plus ang charge. Pero alam ko ang fuse magkano lang to, mura lang to Pero free labor pa naman kasi nga to
Ito yung fuse, oh, mga kapatid. Nakalagay sa fuse 15 ba to? 1.5. Yan. Hindi yan makita sa camera eh. Pero yun ang pinalit. Pero alam ko magkano lang itong fuse, mga 35 pesos. Pero 100 ang charge. Anyways, 1,500 ang labor ng PMS sa kasa. Tapos yung mga ibang service nila gaya ng fuse, naka-overcharge pa I guess kasi 35 lang yata yun or 50 pesos yung fuse. So yun. So ang ginawa na lang nila ay PMS kit, which is 521, sticker, radiator, 10 piso, engine oil, yun 837. Kaya yun nga, hindi ko naman siya ginagamit masyado. So hindi rin ako nagpapalagay ng ano ba yun, synthetic na yan. Tapos yung fuse nga na 101 ang charge, 0.02. So anyways, yun nga, pwede nyo patanggal guys. Huwag kayong mahihiyang ipatanggal. Kaysa pumunta kayo ng second PMS nyo pa lang, pupunta na kayo sa ano. Kagaya nyan, nasira yung fuse ko sa ano. Eh kung sa iba ko ito papagalaw, bago yung unit natin, baka mamaya 200 naman yung charge sa labor. Tapos yung fuse, mas mahal pa. Tapos iba pa yung nakialam. Kung mga anak yung problema nun, sa labas mo pinagawa, tapos i-deny ka na ng kasa kasi sa labas ka nagpagawa. Kasi nga nagpa-PMS ka ng pangalawa doon na sa labas, tapos nasira yung fuse. So ako sakto lang, pinasabay ko yung second ko. So as much as possible, try nyo patanggal. At kung pwede pa naman ano, pwede nyo pang matanggap or masikmura yung pricing, mas maigi pa sa kasa po kayo hanggat bago pa. Siguro I guess 2 to 3 years hanggat kaya. Pero kung hindi, 1 year siguro, kung lagi nyo naman gamit na gamit. Kasi ito hindi to araw-araw nagagamit, so ayoko pa rin sumugal sa labas. So mamaya nga pala sabihin ko yung mga disadvantage nga pala naman sa kasa. Yun nga, medyo mahal yung pricing kahit sa fuse pa lang. Tapos next 10,000 magiging ano na to, ang average na ano 7,000 plus na. So titingnan natin yung mga patanggal natin gaya nun, 2,000 plus yung patanggal natin na hindi pa naman kailangan gawin dahil bago nga naman yung makina. Ba't ka maglalagay ng ganun. At saka linis naman, wala namang virus din ngayon, saka hindi naman nangangamoy yung ating backseat or ating mga upuan. So hindi natin kailangan ng antibacterial, metal cleaner, ganun. Metal treatment, saka yung fuel treatment na pampatipid. So ang ayoko lang sa kasa, hindi pwedeng mapanood. So kagaya no, kung magpapalagay ka ng fuel treatment dahil bago yung kotse mo, hindi mo mararamdaman naman. Tsaka yung metal treatment, hindi mo mararamdaman kasi wala naman talaga ititreat sa loob ng kotse mo bago nga yung makina, di ba? So yun pa, hindi mo makikita. So paano na yung mga add-ons na napakamahal-mahal kung hindi naman nila papakita? Tinanong ko mismo yung service advisor ko, sabi kaya daw hindi pwede kasi may time sila sinusunod. So pwede naman makita, di dapat gumawa sila ng way na pwede makita pero bawal makipag-usap sa gumagawa. Or yun nga, nakalagay tayo sa isang sa isang aquarium, mga nangyari ganon, na hindi pwede magsalita. Para yung mga add-on nadadagdag natin siya. So another thing is, dahil nga siguro 1,000 plus lang yung nabayaran natin, hindi niya sinabon. So bago pa ako magsalitang hindi niya sinabon, sinabi na sa akin ng service advisor na pwede naman daw hindi sabonan from time to time kasi nga para ma-protektahan din yung pintura. I agree. Hindi naman maliwanag sa kasa pero iba yung daylight na liwanag na may sunlight, di ba? So merong mga tira-tira yung tai-tai ng ibon. Ang sabi niya, hindi daw sinabon na daw kasi parang hindi naman kailangan. So okay lang sa akin, pero nung sabi ko, bakit hindi ko natanggal? Sabi ko sa kanya, dahil para daw mga tuyo-tuyong semento daw yun. Tapos naalala ko, itai-tai lang ng mga ibon to. So pinabayaan ko na lang. Nung nakauwi na ako sa bahay na may broad daylight, tanghali kasi natapos ako ng PMS mga 2:30 lang, mga 3 to 4. Sabi ko, tai lang ng to hindi ko muna ginalaw kasi nga baka ganun. Pero tinignan ko sa may grills, yung alikabok na natuyo na parang ng sabi ko, hindi talaga nila sinabon. Pero okay lang sana naman kasi yung sa ibabaw maganda naman. Pero yun nga, nung umulan, guys, natanggal yung parang tai-tai ng na hindi ko kinakuskus yun umulan lang, luminis mag-isa. So ibig sabihin, okay lang wag sabunin kung hindi kailangan, pero kung kailangan dapat sabunin kasi libre naman yung free naman yung cleaning tsaka di ba? Yung yung car wash. So yun lang yung no. Doon sila dahil siguro maliit na yung binayaran ko, sabi ko pinatanggal kaya hindi rin nila nilinis sa maayos, pero nagpapa-survey sila kung okay daw ba yung serbisyo. So dapat ayusin nila yung dapat alam ng yung free yung linis nyo, free yung car wash nyo, ayusin nyo pa rin kung malaki man ang nabayaran o hindi.
Pero dahil dyan, sa sunod, sa kasa pa rin naman ako kasi bababa pa naman. Pero kung ulit-ulitin nila lagi yung ganun, na unsatisfied ako, baka lumabas na rin ako sa iba. Kasi sa gasoline station, kita mo kung ano yung pangapagawa mo. Diba? Pwede mo naman tignan yung booklet mo rin or yung PMS guide mo kung ano yung mga dapat palitan pag 100,000 kilometers na, 15,000 kilometers na. Tapos yun nga, dahil hindi ko makita, dahil nga hindi sila pumayag na makita, yun din yung disadvantage. Hindi mo na rin alam, kahit sa paglilinis na lang, hindi mo alam na hindi na pala inaayos. Yung rubber mats nga nito, sabi, okay, sa loob pa, napansin ko rin sa loob, okay na yung sa labas sana eh. Napansin ko sa loob, sa may gilid ng handbrake, may mga mats din dito, di ba? Yung parang carpet area. Nakita ko may mga dumi pa, sabi ko hindi rin nila binacuum na matino. Tapos yung mats ko, hindi man lang nila hinugasan. Yung rubber mats kasi binasa ko na ng tubig na konting inumin, tsaka ginanong ko ng tissue, natanggal yung mga parang dumi-duming itim-itim na putik-putik na tuyo. Ibig sabihin, hindi man lang ni-spray ng tubig man lang, kahit di nasabunan, or dapat nga sabunin din nila yan kasi wala naman siya na iba-vacuum na kasi naka-rubber mats, konti na lang ang iba-vacuum nila. So sabi ko, parang ang baba nung quality nung service nila. So yun, hindi tayo medyo masaya doon, yun lang. So ang downside sa hindi mo makita kung ano yung mga pinaglalagay, kaya hindi rin advisable magpalagay ng mga extra. Pangalawa, mismo yung car wash na lang, dahil hindi ka nga pwede nakatingin, hindi rin nila inaayos. So sana sa ibang branch okay naman at inaayos yun. So secret na lang kung anong branch yan, hindi ko napapakita kung anong branch yan, tiniklik ko na. So yun guys, I hope nakatulong kayo at di kayo dapat matakot sa kasa magpagawa, lalo't bago pa yung unit, mga 1 year, kung kaya hanggang 2 years tiisin. At saka kung kaya nyo naman patanggal, konti lang naman diferensya ng pricing nya kumpara sa gasoline station or ibang talyer kayo magpapaano. At maganda pa ron hanggang 3 years kasi cover nya pa yung warranty. So mas matitake advantage yung warranty kung magka-problema. Parts lang ang babayaran nyo, wala na yung service sa warranty. At kung talagang malaking problema sa warranty, lalo yung transmission or makina na, at least tatakbuhan kayo, hindi kayo mapapagastos ng sobra-sobra sa 100,000, 6 digits na gastusan, di ba? Unless na lang nag-grab kayo, sobrang laki na ng mileage nyo, at talaga subok nyo maayos, sanay rin kayo sa kotse, pwede na kayo sumugal siguro after 4th or 5th. Pero ako I suggest, hanggat maaari, sa kasa na lang, patanggal nyo na lang yung mga hindi kailangan, mag-research na lang kayo in advance para you're getting a hold of your warranty claim, mga ganun na pwede mo ita-claim. So I hope nakatulong to, share mo na lang. Okay, sa next PMS share ko rin kung magkano babayaran natin at magkano mali-discount natin. Okay guys, so yun, huwag kayo matakot sa kasa maging honest lang kayo kung gusto nyo ipagawa at patanggal. Kausapin nyo lang na maayos yung kanyang service advisor at maintindihan nila at papayag naman sila kasi sila mismo alam nila na hindi reasonable yung mga pinagdadagdag nila doon, kung tama man ako sa opinion ko lang. Thank you guys, have a nice day.